composition of Miss Angelica Dorte. Hope check it out. Wala ka pa sa buhay ko. Noong wala ka pa sa puso ko. Di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Mananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Muli maraming salamat sa oras na ito upang ibigay ang pinakamahalagang biyaya na pinagkakaloob mo sa bawat araw. Ang iyong mabuting balita, ang mensahe mula sa iyong mabuting balita bilang pagkaing espiritual namin, Panginoon. Ngunit, bago kami magpatuloy, Lord, hayaan mong lumapit kami sa iyo ng may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Upang sa ganon, linisin mo ang aming puso at isip. Magkaroon kami ng kababaang loob na maunawaan ang pagkaing spiritual na kailangan namin. Lord, maraming pong salamat.
ang online piging na ito, na ikaw ang naghanda upang sa amang dako nakarinig, nakarating ang iyong mensahe ng pagpapala, ng kagalingang spiritual sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Gayun din ang panalangin ko sa makakarinig ng live ng gospel, ng Saturday gospel, Lord. Prepare mo po ang aming puso. Ano man ang hadlang, mga pagsubok na hinaharap namin sa oras na ito, in Jesus' name, pinakasaot ko at kapuspusan lamang ng banal na Espiritu ang aming hinihingi. Tawarin mo ang iyong abang lingkod, gamitin mo lamang instrumento, the wisdom, the discernment, not my will, but your will be done, my Lord. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. Kaya po natin ang parangal ng mabuting balita. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ibigin ng kaaway. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak na inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo, sila lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, anong nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap, kaya na inyong amang nasa langit.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa pong pinagpalang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat sa Panginoon. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media like Facebook Live. Kasi lahat tayo ay may cellphone, may Facebook. So, pwede itong gamitin ng Diyos para kahit ano po yung ginagawa natin, makarinig tayo ng mabuting balita. At ngayon po, February 24, 2024, Saturday Gospel muna yung ating pagninilayan. Kasi po, medyo ang inyong amang lingkod ay naging busy. Nag-graduate po yung aking anak sa college, so hindi po ako naka-Facebook Live nung araw na yon. Kaya ito po ay, sabi nga, huli man daw magaling. Huli man daw at magaling. Ano? Kalimutan ko yung kasabihan na yun. Basta, ito po ay for Saturday Gospel. At ang tungkol po, ang pagbasa natin ay nagmula kay San Mateo. Tungkol po ito sa ibigin ng kaaway, no? From Mateo chapter 5 verses 43 to 48. Amen. So, ganyan po talaga pag live, no? may tumatawag. Hindi niyo siguro alam, nagpe-Facebook live ako. Anyway, ayun nga po, no? Ito ating pagkain spiritual. Dapat po everyday, meron tayong pagkain spiritual. Bukod sa physical, mahalaga ng ating spirito ay na feed ng Word of God. Kasi nga, ang Word of God is good news. At pagka good news, maganda po yung hatid na biyaya ng Diyos. So, yun nga po, bigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita nung Sabado about love your enemy. So, madalas na po natin narinig yan, no? Yung gospel na yan, tungkol sa love your enemy. Sapagkat, yan isa sa mga napakahirap gawin. Yung ibigin mo yung kaaway. At sinabi nga po rito sa mabuting balita na ibigin mo, iniibig natin, no? Alam na natin na masarap ibigin. Yung mga kaibigan, yung mga nagmamahal sa atin, nagbibigay ng importansya, yung maasahan mo sa panahon ng kagipitan, ay napakasarap mahalin talaga niyan. Napakasarap mahalin yung mga taong gumagawa sa iyo ng mabuti. At anong sabi ng mundo? Abay, yung mga tao namang mga gumagawa sa iyo ng masama, mga tao namang hindi ka binibigyan ng importansya, binabaliwala ka, yung mga taong galit sa iyo, sabi ng mundo, magalit ka sa kanila. Gantihan mo sila. Ayun ang tinatawag na ngipin sa ngipin. Ganyan ang mundo, di ba? Kapag ginawang ka ng masama ng kapwa mo, gumanti ka. Amen. Siyempre, bakit? Siyempre, alam mo naman sa mundo nanggahari ang pride. At lalo na pag alam mo ikaw ang tama, di ba mataas yung pride natin? And of course, ang tendency ng taong nasasaktan ay gumaganti. Kaya nga nagkakaroon ng kaaway eh. So, yun po yung sabi ng mundo. So, sabi po ng mabuting balita, ito naman ang sabi ng Panginoong Jesus. Kung paano tayo makikisama, tutugon sa mga taong inaaway tayo, o palagay natin gusto nating awayin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. So, kung gusto pala talaga nating maging anak ng Diyos, yung talagang tunay na anak kasi alam naman natin na lahat tayo nilikha ng Diyos. Lahat tayo. Pero dumadating ang time na nasasala yan. Tinitingnan ng Panginoon, sino ba talaga tunay kong anak dito? Kasi ang Panginoong Jesus, talagang buktong na anak ng Diyos, Ama. At talagang nakita natin ang faithfulness, ang sacrifice, ang love ng Panginoong Jesus sa ating Ama sa Langit. So, ang gusto ng Panginoon, ay, gusto mo bang matawag na anak ko? Gusto mo bang masabi na, ay, ikaw, sister ganito, brother ganito, anak talaga kita. Kasi sumusunod ka sa aking kalooban. At isa pala sa mga malalaman natin na tayo talagang anak ng Diyos kung tayo ay umiibig sa mga taong hindi kaibig-ibig. Sa madaling salita, we should love our enemy. Mahirap ang gawin yun, pero yun ang gusto ng Ama. Kasi ang Panginoong Jesus, perpekto, walang bahid kasalanan, pero minahal niya tayong mga walang niya. Minahal niya tayong mga makasalanan. Kaya nga, di ba, nagpapako siya sa krus
para sa atin na dapat kaaway tayo eh. Kaaway tayo ng Diyos dahil sa mga kasalanan ginagawa natin. Pero inialay ni Kristo ang kanyang buhay para maging kaibigan tayo ng ating Ama. Kaya kung ang Panginoong Hesus nagagawa niyang mahalin tayong mga makasalanan, na tuwing tayo nagkakasala, nagiging kaaway. Inaaway natin ang Diyos. Kasi tayo sumusunod, nagiging rebelde tayo. Nafo-focus tayo sa ating mga kahinaan, sa ating mga kasalanan. Diba? Pero salamat na lang, inialay ni Kristo ang kanyang buhay. Kaya nakakalapit tayo sa ating Ama upang humingi ng tawad. At alam naman natin, na kung buo sa puso natin ang paghingi ng ating tawad, tayo pinatatawad ng Diyos. Amen. So, gusto mong matawag na anak, isang pwede natin ipakita sa Panginoon ang pagpapatawad o pagmamahal sa ating kaibig, sa ating kaaway. So, ano ba yung proseso na yun? Mahirap talaga yun. Lalo na kung yung tao sinaktan ka, ginawa mo ng kabutihan, pagkatapos sinaktan ka, ang hirap mahalin talaga nun. Kasi kung pag-iiralin natin yung ating konsensya, yung ating puso, kung pag-iiralin natin, pagiging tao natin, mahirap magmahal ng taong nanakit sa'yo. Bakit? Siyempre, di ba? May effort kay minahal mo, pinag-aral mo. Pagkatapos, ganun ang gagawin. Pinautang mo, tapos di ka babayaran. Pinagkatiwalaan mo, tapos lulukohin ka. Masakit yun bilang isang tao. Kasi, pride eh. Nag-invest ka ng emotion. No? Kaya sa mga umutang dyan na hindi nagbabayad, naku po, hindi yung pera ang reason dyan ng pagkagalit ng tao. Kundi yung tiwala, yung emosyon. Di ba? Sabi nga nila, kung gusto mong makilala ang isang tao, sa dalawang bagay lamang. Una, subukan mo siya sa pera. Gusto mong galitin ng tao? Di ba? Gusto mong makita yung personalidad ng tao, galitin mo siya sa pera. O subukan mo siya sa pera. O kaya, yung tinatawag na, di ba, kahit anong taas ng pinag-aralan ng isang tao, kapag nagalit, nakikita kung ano talagang kanyang ugali. Amen? Kasi pag galit ka, wala nang edukasyon dyan eh. Pag nagalit ka, sasabihin pa bang, ay teka ha, master ako, teacher ako, attorney ako. Galitin mo yan. Makikita mo kung ano siya. Pero ang sabi ng mabuting balita, ibigin natin kaaway. Ibig sabihin, kapag ginagawa ka ng masama na yung kapwa, ibalik mo ay pagmamahal. Amen. Of course, di ba sa mga nakaraang gospel, sinabi doon yung turo tungkol sa pagkagalit. Hindi naman masamang magalit. Kahit ang Panginoong Hesus nagalit siya, di ba? Meron siyang tinatawag na divine anger. Pero, magalit ka, iwasan mo magkasala. Amen. Kasi yung galit, part siya ng pagiging tao natin eh. Emotions natin yan eh. Ang hirap naman tao kung hindi ka magalit. Paano kung, di ba? Minsan may mga bagay na emosyon natin na, minsan kailangan natin ilabas. Parang sakit lang din ng tiyan eh. Sakit-sakit ng tiyan mo, kailangan mo ilabas eh. Hindi ba? Pero ang sabi ng Panginoon, ang bilin sa atin ng Panginoon, iwasan yung magkasala. At saka yung galit dapat, hindi yan na natatapusan ng araw. Hindi na inaabutan dapat ng kinabukasan yan. Kasi kung galit ka ngayon, tapos hindi mo pa siya pinatawad that day, natulog ka. Tapos kinabukasan ka na pala mabubuhay. Kukunin ka na pala ni Lord. Pero mo may galit ka, hindi dapat ganun. Lalo na sa mag-asawa, di ba? Dapat wala yung galit. I mean, ibig sabihin, natural na nagkakaroon ng galit sa mga bawat relasyon, pero huwag natin hayaang magtagal yun. Pinag-uusapan yun, pinatatawaran, pagkatapos, hindi ba? Patawarin na. Pero may mga case naman na may mga taong matigas ang puso. Nagalit sa'yo, kahit ikaw nang humihingi ng tawad, nakikipag-ayos, ayaw nila. Yung mga ganung mga case naman na hindi mo ma-reach out, talagang matigas ang puso, mataas ang pride, ang ego. Ay, anong sabi ng Panginoon? Meron siyang bilin dito sa mabuting balita eh. Na ang dapat na ginagawa sa mga taong galit sa'yo, pinapanalangin. Panalangin ang mga kaaway. Alam niyo po, isa sa mga makikita sa atin na anak tayo ng Diyos. Kapag may kaaway tayo, imbis na sabihin natin mamatay siya, malasin sana siya sa buhay niya. Hindi. Dapat sinasabi pala natin,
Nagpipray tayo kay God na, Lord, bigyan mo ng liwanag ang kanyang isip, bigyan mo siya ng kababaang loob. Pray for your enemies. That's the secret kung gusto nating matawag tayong tunay na anak ng Diyos. Wala namang tayong mapapala kung magtanim tayo ng galit. Kasi tayo din na magdadala nun una. Ang hirap sa bawat araw, bigat ng kalooban mo sa kapwa mo. Lalo na kung kamag-anak mo yan, kadugo mo yan, nanay mo yan, tatay mo, kapatid. Ako, wag. Lalo na pag magulang, huwag kayo magtatanim ng galit sa inyong mga magulang. Sabi nga ng Panginoong Jesus, love your enemies Diba? Sa 10 utos, anong sabi? Igalang mo yung ama at ina. Kung yung hindi mo kadugo, pinala-love your enemy, yung pa kaya mga magulang mo, diba? Love your parents, respect them, kahit ano pa sila. Amen? Hindi, mga kabataan, huwag kayong lalaban sa inyong mga magulang, huwag kayong magpakumbaba kayo kasi magulang ay magulang. May mga pagkakataon man, you can voice out sa magulang. Just take a proper timing. Huwag mong hahayaan na galit yung isa, galit ka din, talaga magsasabong kayo. Ganun naman ang nangyayari, di ba? Pag nag-aaway ang dalawang tao, galit yung isa, o di sige. Minura ng isa, mumurahin dun ng isa. Di po ba? Minsan, we cannot control our feelings Totoo naman yan. Kasi, syempre, tao tayo, no? But we cannot use always the word or the praise na, ay, tao lang kasi ako Oo, tao lang tayo, pero huwag natin kakalimutan, ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, pero hindi niya pinahari ang pagiging tao niya, kundi yung makita sa kanya yung kabanalan, kamukha ng Ama sa Langit. Amen. So, minsan, may mga case din kasi na talaga kagalit-galit yung kausap mo, no? Pero, ayun nga, you have to ask na lang forgiveness from God and pray for your enemy. O minsan, mas ganda na, kasi may mga tao kasi na magagalit ka talaga kasi sobra na talaga. Minsan, magagalit ka, not because galit ka doon sa tao, but you only want to voice out yung mga mali niyang ginawa. But of course, siguro sabihin na lang in a nice way. Ito ba? Pero, ang buhay naman natin nasa atin din naman we have our free will. We can choose whether we can be happy or sad, or gaganti or hindi, maiinggit o hindi. Diba? Kasi may mga sudden moments na, alam mo yung bugso ng damdamin. Minsan di mo mapigilan yun Kaya kailangan talaga lagi ka nakakarinig ng mensahe ng Diyos para naaalala mo na kailangan pala na pagka ganyan na sitwasyon, tahimik muna. Yung sa mag-asawa, no? Pag nag-aaway, muna magdadala yung misis mo. Tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna. Hindi ba? Kasi mahirap magsabog ang dalawang galit. Kasi baka mamaya, nangyayari dyan, nagkakaroon pa ng throwback. Yung dating nagpagkasunduan nyo na, napagpatawaran nyo na, nauulit pa uli kapag kayo ay nag-aaway. Amen. But, yun nga, ilagay natin sa isipan natin, mahalin natin ang ating kaaway. Kasi mas pagpapalain tayo ng Diyos pagka ganun. Yung mamahalin mo, gagawa mo ng mabuti, yung mga taong hindi ka mahal-mahal, hindi ka buti-buti. Kasi yun yung mga taong may sakit spiritual. At ang sakit spiritual ay pinapagaling. Binibigyan ng kagalingan, inuunawa. Amen. Kasi hindi sila nakaalo sa Diyos hindi sila nakakonek Kaya madaling magtanim ng galit. Pero bawat na pagtatanim ng galit natin sa ating kapwa, tayo ang mag-aani. Tayo mag-aani yan Kasi pag may galit ka sa kapwa mo, parang kinikadena mo yung kamay mo, paa mo, lahat. Amen? At mabigat yun sa kalooban. Amen? Lahat naman ng kasalanan natin, pinapatawad ng Diyos At tayo magpatawad sa ating kapwa. Lalo na kung nakikita natin na talagang masama ugali niya, mas lalo nating kaawaan. Kasi nga, kapag nasa Panginoon ka, hindi dapat ganun. Amen? But of course, may mga pagkakataon na nadadala ka ng iyong galit, ihingi mo agad ang tawad sa Diyos. Amen? And, ayun nga, pray and pray, ipanalangin ang mga umusik sa'yo, nagagalit sa'yo.
Hindi na maipanalangin na mamatay na sila, no? Masama yun. Huwag niyo sasabihin sa inyong kaaway na mamatay ka na. Mapapasa impyerno ka niyan. Wala tayong karapatan para sabihin na mamatay ka na. No? Hindi dapat ganun. Amen? So, tanging ang Diyos ang dapat ang maghusga at magparusa. Hayaan mo na kung may ginawa siyang masama sa iyo, ibalato mo na kay Lord. Hayaan mo na si Lord ang parusa at maghusga. Tayo, ang inuutos lang sa atin ng Diyos, pag may ginawang kasalanan sa iyo ang kapwa mo, love them. Love them by doing good to them instead na gumanti ka. Kasi nga, di ba, yung paghiganti sa Diyos lang yun. Pray for them. Pray for them. Remember that. Ipagdasal ang kaaway. Yan ang gustong-gusto ng Diyos. Naalala nyo yung senaryo sa Lenten season, sa 7 last word ni Jesus Christ? Hindi pa nakapako ang Panginoong Jesus. Hirap na hirap siya. Biro mo, pako ka ba naman? Latikuhin yung iyong katawan. Pako yung paa mo. Duguan ka. Hirap na hirap. No? Hirap na hirap. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus habang siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo? Panginoon, no? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That's how compassionate, loving, merciful si Jesus Christ. Nakapako na, wala pang iniisip, wala pang ipinagpe-pray sa kanyang Ama sa langit. Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Kung ang Panginoong Jesus napaka-merciful niya sa mga makasalanan, tayo pa kaya ang hindi maawa? Lalo na nga kung iyan ay kamag-anak mo, kadugo mo, anak mo, parang tayong maawa. Like what Jesus did. Diba? Hindi raw alam. Sabi ni Jesus, patawarin mo sila, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi ba natin alam yung ating ginagawang kasalanan? Alam natin yan. But of course, pinaiira lang natin yung ating human will. Human will. Amen. Bago pa natin gawin ang isang kasalanan, meron na yung consequences. Pero pag ginawa na natin, ayun na, nagkakasala na tayo. Kasi dumadaan muna sa temptation. Ang kasalanan na hindi naman porke ganito, kasalanan, sinusubok tayo. Yung ating faith ay dinadalisay sa apoy ng pagsubok. At isa sa mga dadalisayin tayo ng Diyos kapag tayo ay nagbalik loob sa Diyos, lalo na ngayong mahal na araw, di po ba, meron tayong confession, no? Bakit nga ba pag mahal na araw lamang, ang daming nagko-confess sa simbahan? Dapat everyday nagkakaroon tayo ng confession through prayers kay God. Amen. Tsaka alam naman natin na kapag pinapatawad natin ang ating kapwa, papatawarin din tayo ng Diyos. Pero pag hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa, nagtatanim tayo ng galit, ay nako, hindi tayo patatawarin ng Panginoon. Ano man ang panukat na ginawa natin sa ating kapwa, ganun din, eksakto ang panukat na gagawin sa ating Panginoon. Tsaka, di ba, gagalit ka sa kapwa mo sa ginawa siyang masama, meron din naman tayo kanya-kanya kasalanan. Di po ba? Parang galit ka sa kanya, hindi ka binayaran ng utang. Galit ka sa kanya, kasi chinismis ka niya. Tayo, di ba? Meron din tayong kasalanan sa Diyos. Sabi nga, tingin ka ng tingin sa puwing ng yung kapwa. Pero yung puwing mo, sa mata, di mo makita. Di po ba? We have to be loving. Kasi yun talaga ang binibigyan ng biyaya ng Diyos Yung mga taong pinapatawad mo, minamahal mo, ginagawa mo ng mabuti, kahit ginagawa ka ng masama. Di po ba? Pero syempre in every rule, there's always an exemption Kung alam mo naman talagang yung kabaitan mo ay nagiging dahilan para naman mapasama siya o abusin ka niya, hindi naman dapat gano'n, no? Magiging tinatawag yan na nagiging instrumento tayo ng pagkakasala ng iba, kasalanan din yan, na nagiging instrument tayo ng kasalanan ng iba. Hindi ba? We have to balance. Amen? Kasi ang Panginoong Jesus naman, hindi rin naman siya konsentidor. Nangangaral siya ng salita ng Diyos, lalo na sa mga Pariseo at sa mga nakakaalam sa kautusan, hindi siya nagkonsentidor. Ginagawa niya yun para sa pangangaral ng salita ng Diyos, para mapagbalik loob ang tao. Amen. Kaya kung itong Saturday Gospel, tinatanong tayo sa sarili natin, mahal na araw na, baka hanggang ngayon, bigat pa rin ang kalooban natin sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Amen. Patawarin na natin. Huwag natin sasabihin na,
Hindi naman ako Diyos eh. Ang Diyos lang ang nakakapagpatawad. Yun nga eh. Hindi tayo Diyos, pero ang Diyos nagawa yun eh. Tayo pa kaya? Mahirap lang magpapatawad kung nakakatingin tayo sa ating ego, sa ating pride. Kasi ang pride, ginagamit ni Satan yan. Lahat tayo may pride. At once na tinatch na yan ni Satan, ay doon na tayo nagiging mayabang. Siguro sabihin natin na, kahit sabihin na natin tayo yung tama, nasa katwiran tayo, nagkamaling kapwa natin. We have to be merciful. Diba? Magpapatawad tayo kasi may sakit spiritual. Magagalitin yung tao na yun, may sakit yung spiritual. Akala ba natin yung pinapagaling lang ng Panginoong Hesus sa kanyang mga himala, yung mga hindi nakakita, nakakakita, yung mga hindi makarinig, nakakarinig, mga bulag na hindi yun eh. Higit pa doon. Tayo, siguro ngayon hindi ka bulag, physical. Pero bulag ka spiritual. Yun ang mahirap na sakit. Yung magkaroon tayo ng sakit spiritual. Kabulagan sa katotohanan. Diba? Sa salita ng Diyos, the truth will set us free. Kaya tayo hindi makaalis-alis sa mga kasalanan natin ngayon. Kasi nga, bulag tayo. Eto na sinasabi na ng Diyos, love your enemy. Ayaw pa rin natin. Hindi po ba? Kahit patayin pa ng isang tao ang buong pamilya mo, patawarin mo pa rin. Diyos lang ang bahala. Hindi natutulog ang Panginoon. Alam niya kung sino ang parurusahan at sino pagpapalain. Hindi po ba? Pag tayo nagpapatawad sa ating kapwa at minamahal natin ang ating mga kaaway, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. At ipinapakita natin sa Panginoon na, Lord, kami nga eh. Pinako ka nga sa krus eh. Pinatawad mo kami. Ako pa kaya. Diba? We have to humble. I-humble natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Amen. Lagi nating isipin, may kasalanan din ako. May kasalanan din ako. Oo, may kasalanan siya sa akin. Pero may kasalanan din ako. Paano kung hindi ako patawarin ng Diyos sa kasalanan ko? Diyan kasi tayo magaling ng mga tao eh. Mahilig tayo humingi ng tawad sa ating Diyos. Pero pag yung turn na natin na tayo naman dapat magpatawad sa ating kapwa, ayaw natin. Pride yan. Ego yan. At alam natin na ang demonyo, hari ng pride. Diba? Hari ng pride ang demonyo. Kaya nga siya pinarusahan ng Diyos eh. Biro mo kay gandang-gandang anghel na inggit pa sa Diyos. Gusto pa parang maging Diyos. Yan ang itinatanim ng diablo sa puso natin. Pero anong gusto itanim ng mabuting balita? Pagmamahal, pag-ibig, awa sa ating kapwa. Kasi kinakaawa natin yung kapwa natin, ginagawa natin yun sa Diyos. Ano man ang ginawa natin sa mali sa ating kapatid, sa Diyos natin yung ginagawa. Kaya pag namumuhay ka sa kapwa mo, namumuhay ka sa Diyos. Pag minamahal mo ang kapwa mo na hindi ka mahal-mahal, minamahal mo ang Diyos. At ang binibigyan ng reward ng Diyos, yung ganun. Kasi, di ba sabi nga ng mabuting balita, kung mamahalin mo lang ang nagmamahal sa'yo, na-receive mo na ang iyong reward. Nagmamahalan kayo eh. Binigyan kita ng spaghetti ng birthday ko eh. Binigyan mo din ako ng birthday mo. Eh di, patas na. Eh paano kung di kita bigyan ng spaghetti sa birthday ko, binigyan mo ako ng birthday mo? Eh di magtatampo ka. Once you give something to your neighbor, huwag ka nang maghintay ng kapalit. Yan ang lagi sinasabi ng Diyos. Just give love. Then do not expect love in return kasi masasaktan lang tayo. Diyan tayo nagkakaroon ng sama ng loob. Diba? Isipin mo lagi kung ano yung maibibigay mo sa kapwa mo, hindi yung kung ano yung makukuha mo. It can show humility. Amen? Yung reward. Mas maganda magkaroon ng reward sa Diyos. Hindi yung reward sa tao. Na, sige ha, sinuportan kita ng eleksyon, kailangan. May posisyon ako dyan pag ikaw nanalo. Hindi ba? Pero hindi ganun ang spiritual na turo sa atin ng Diyos. Hindi yun ang spiritual na mundo. Hindi makakapasok sa langit pagka ganyan. Amen. Kaya nga dapat pag-aralan natin, love them. Bubuwisit ka sa asawa mo, lutuan mo ng masarap na pagkain. Hindi ba? Pag nararamdaman naman na kapwa mo na, ginagawa ko ito ng masama, baka puro kabutihan pa rin ang ginagawa sa akin. Pero kung halimbawa ginagawa ka ng masama, pero mas ginagantihan mo ng mas masama, lalong lumalalim yung galit. Yung galit pag napunta na yan sa puot, ay nako, masama.
Diba? Alam mo, minsan yung mga galit-galit na yan, nagsimula lang yun sa inis, sa tampo, sa galit, sa puot. Diba, sabi, ang napupuot sa kapwa, napupuot sa sarili, sa Diyos, sa sarili niya. Amen. Tsaka, hindi, mas masarap yung walang kaaway. Amen. Ayoko talagang inaaway ka pa rin kahit humihingi ka na ng sorry or whatever. Mananagutan na yun sa Panginoon. Sabi nga, bago ka maghandog sa Diyos at naisip mong may sama ka na loob sa kapwa mo, may sama na loob ang kapwa mo sa'yo, iwanan mo muna yung handog mo. Makipag-ayos ka muna. Amen. Pero yun nga, may mga tao na hindi tumatanggap ng sorry o ng pakikipag-reconciliation. So, yun nga ang sinasabi ng mabuting balita, pray for them. Panalangin. Amen. Panalangin. Importante. Napakalakas kaya ng power ng panalangin. No? Huwag tayong maghinawa sa pananalangin. Pagbabago din yan. Mapapatawad ka din yan. Di po ba? Ang puso kasi ng tao, bato yan eh. Pag-pride. Pero pag nandun yung humility mo, makakatulog ka ng maayos. Kasi walang galit. At saka nga, huwag na lang tatapusin yung araw na hindi nawawala yung galit. Kasi, pag kinuha tayo ni Lord, mahirap yan. Kaya nga, bago matulog, nagpe-pray tayo, mingi tayo ng tawad. Di po ba? At, of course, pag di ka nagpatawad sa kapwa mo, hindi ka rin papatawaran ng Diyos. Kaya nga, dinidevelop ni God sa atin ang gospel na love your enemy. Bigin mo ang iyong kaaway. Amen? So, nawa, magnilay tayo, no, as our spiritual food. Minamahal ko ba ang aking kaaway o kinamumuhian ko? Diba? Tatay nilikha ng Diyos. Tatay nagkakamali. Pero pagpapatawad sa isa't isa pa rin ang susi. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Ama, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ibigin namin kaaway. Amang may mga taong nainis namin, kaaway namin. Ipag-pray namin sila, Lord. Tulungan mo kami na ma-release namin itong galit na to at mapalitan ng pag-ibig. Pag-ibig ang susi sa bawat takot, sa bawat galit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para lang pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulus-tukso, hadiyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. So marami pong salamat. Yan po yung February 24, 2024 Saturday Gospel tungkol sa ibigin ang kaaway. At ang pagbasa ay nagmula kay Mateo chapter 5 verse 43 to 48. So susunod na po mamayang 8 o'clock ang February 26 Monday Gospel. Yung Gospel po ngayon ha. Meron po tayong guest preacher, si Sister Librada Manzano. 8 o'clock po siya po yung ipapasok ko sa Facebook Live. At pagkatapos ni Sister Librada for giving reflection for Monday Gospel, kasi ang Monday Gospel po natin ay tungkol sa mumula kay San Lucas chapter 6 verses 36-38 tungkol naman sa paghatol sa kapwa. At pagkatapos ng live mamaya sa Monday Gospel, isusunod ko naman po yung Sunday Gospel. Tungkol naman yun sa pagbabagong anyo ni Jesus, no? So, ano yan eh medyo na-delay tayo kasi nga nagkaroon ng nag-graduate nga po kasi yung anak ko kaya medyo natambakan ako. Pero I'll make sure naman na for 365 days everyday tayo mag-gospel. Amen. So, yun po ang Word of God, Daily Gospel ay Monday to Saturday, alas 8 talaga ng gabi ang regular na oras, at pag Sunday po alas 3 ng hapon. Minsan po nababago yung oras kasi nga po, depende sa schedule po ng inyong abang lingkod o ng guest preacher na in-invite ko po. So, sa month of March po, may mga schedule din po ako i-invite ng mga Catholic preacher sa iba't ibang part po ng Pilipinas, minsan sa ibang lugar, sa ibang bansa, ganyan po. Sana magkaroon lang po tayo ng desire na ay kailangan ko ng spiritual food kasi meron po tayong spirit eh. Di lang naman tayo katabang lupa, meron tayong kaluluwa at spirito. Amen. And pakishare na lang po ang Saturday Gospel para sa kapurihan ng Diyos.
pagpapalaganap ng mabuting balita, our Great Commission. So maraming pong salamat. So bigyan nyo lang po ako ng ilang minuto. Alas 8 po magpi-Facebook Live ng Monday, Gospel, February 26, 2024. And it's all about paghatol sa kapwa with Sister Librada Mansano. Amen. Maraming salamat, and to God be the